Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Chien at ako po ay apo ni Tita Pastora Chari nating lahat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po naging answered prayer si Tita Cha sa amin. Kauna-unahang alaala ko po sa kanya ay yung nakita niya po ako na nakikipag-Bible sharing sa aking mga pinsan. Kaya tinanong niya po ako kaagad kung anong religion ko. Di ko rin naman po akalain na yung araw din po na yon ay sinagot po ng Panginoon ang panalangin ko na may mag-share ng gospel sa mga mahal ko sa buhay. Dahil 10 years old pa lang po ako noon, naisip ko na baka po walang maniwala sa akin. At saksi rin po ako kung paano ginamit ng husto si Tita ng Panginoon. Di lamang po sa aming pamilya at buong angkan, kundi sa buhay din po ng maraming tao. Matanda man po yan o bata, di niya po yan palalampasin. At nagmistula nga po yun na ripple effect para sa akin. Kumbaga po ay siya yung naghagis ng bato sa tubig at lumawak po yun at lumawak hanggang sa maabot po yung kasulok-sulukan. Kita nyo naman po, kahit po yung aking pamangkin, 1-year-old pa lang po yun, makikita nyo po yun sa church na nagwo-worship. Kasi naturuan nyo po yung pamangkin ko na mag-worship. Halos apo na po niya yun sa tuhod. Masasabi ko po talaga na nag-multiply po ang kanyang faith kay Lord sa aming pamilya at sa maraming tao. Tunay po si Tita na huwaran ng consistent love, lalong-lalo na po sa pagmamahal niya sa Diyos at sa pamilya. Siya po ay naging nanay ng lahat at nagsilbing ilaw ng tahanan at gabay. Siya din po ay naging perfect example ng kabutihan na nagmumula sa Panginoon. Even po sa huling mga araw ni Tita dito sa mundo, nakita ko po talaga yung kalakasan na ibinibigay sa kanya ng Diyos. At grabe po yung nakita ko yung pagmamahal po ni Tita talaga sa atin. Kasi hindi niya po hinayaan, pinilit niya pong maging malakas at hindi niya po hinayaan na hindi settle sa ating mga puso yung paglisan niya. At naniniwala po ako na lahat po tayo ay nakapagpaalam kay Tita. Sobrang mahal niya po tayo. Pinilit niyang maging malakas at hanggang sa huling araw niya dito sa mundo ay ipinaramdam niya po talaga sa atin na mahal niya tayo. At kung noon man po ay nauna po siya na ma-born again sa atin para maipakilala sa atin ang salvation. Ngayon naman po ay nauna siya sa langit kasama na si Lord. Ang huling pagkikita nga po namin ay pinag-pray niya po ako at gusto nga din po niya na ipag-pray ko din daw po siya, kaya pinag-pray ko po siya. At habang pinapag-pray ko nga po si Tita ay nakakita po ako ng vision na siya ay nakasuot ng puti at nakataas po yung kanyang dalawang kamay na parang ganito. Pero pa side view po yung nakita ko Siya po ay nakaganito, nakatingin po siya sa taas at lahat po ay kulay puti, lahat ay maliwanag. Siya po ay nasa ulap at siya po ay nagpupuri sa Panginoon. At habang siya po ay nagpupuri, nakita ko po na merong malaking kamay, dalawang kamay, malaking kamay na siya po ay kinuha, personal na kinuha, papunta sa taas. Ganun po yung na-vision ko, kaya napaiyak po ako nung huli namin pagkikita habang siya pinagpepre kasi napatanong po talaga ako sa Panginoon na
Lord, kukunin niyo na po ba sa amin si tita? Pero nakaka-bless lang po na talagang ah, naka naipag-pray ko po ang lolo ko na pumunta po sa langit pero nakasakay po siya sa chariot. Sinundo po siya ng chariot pero yung kay tita napaka-espesyal po ng kanya kasi personal po siyang kinuha ng Panginoon sa kanyang mga kamay pataas papunta sa kanyang kaharian. So, ayun lang po. Masaya po ako na tapos na po yung paghihirap ni tita at alam ko po na masaya na siya kasama ni Lord sa langit. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginamit po siya ang buhay ni tita sa aming pamilya.